Utos iyon na napakalambing na paraan at hindi kayang biguin ni Gian ang kahilingang iyon ni Gerard. Hinayaan niyang mahantad sa paningin nito ang kanyang dibdib. She really wants to please this man. At bukod doon, unti-unting sumariwa ang kanyang alaala kung paano niya natangay si Gerard sa dako paroon ng gabing iyon. Nagsimulang kumilos ang mga kamay ni Gian payakap sa batok nito. Pagkuway, sinalubong niya ng labi ang mga labi nito. Napapikit si Gerard nang maramdaman ang init na hatid ng labi ng dalaga. Gian! Anas nito na tuluyang sinakop ang kanyang mga labi habang mahigpit ang yakap sa kanyang bewang. Napapikit na rin si Gian habang patuloy nilang ninanamnam ang tamis ng halik na iyon. Gerard, ikaw ang lalaking pangarap kong mahalin. Ikaw lang. At sukat sa isiping iyon, the passion inside her makes her go wild. Nagsimulang humaplos ang palad niya sa likod ng binata. Then she slid her hands to his waist. Mapangahas na pumasok ang kamay niya sa loob ng sando nito. Napaungol si Gerard, saka mas naging mapusok ang halik na ipinagkaloob sa kanya habang lalong humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Naramdaman na ni Gian ang mainit at malapad na dibdib ng binata sa kanyang palad. Nararamdaman na rin niya ang pagdagsanang nakakalitong mga sensasyon sa bawat bahagi ng kanyang katawan habang humahaplos ang palad niya sa pinong balahibong nakatubo roon. And she felt that urge na magpatuloy pa sa pagkilos ang mga kamay. Naging mapusok iyon at buong tapang na nahubad ang sandong suot ng binata. Hanggang maramdaman niya ang paglalapat ng mga dibdib nila. Ngunit hindi pa tapos ang pagnanais niyang ipadama kay Gerard how good she is. Kagaya ng hiling nito, by impulse, mas naging pangahas ang kanyang mga kamay. She put it inside his shirt hanggang maramdaman ng palad niya ang manipis at malasot lang bagay na tila kumikiliti sa kanyang palad. She slid her hands down. Saka siya ang napasinghap ng matagpuan ang talagang pakay. Gian! Napasinghap si Gerard at saglit na nailayo ang mga labi sa mga labi niya, kasabay ng marahang pagkagat sa pangibabang labi habang mariing nakapikit na tila ba nasasaktan. Ngunit sigurado siya na hindi naman. Napangiti si Gian. Gusto niya ang nakikitang reaksyon sa mukha ng binata. Gusto niyang ipadama rito ang mga kaya pa niyang gawin na wala namang nagtuturo sa kanya. Basta kusa lang niyang natutuhan. She closed her hand tight habang hawak pa rin ang bagay na iyon. Ngunit ang bagay na iyon ay tila may sariling isip. Mentras na humihigpit ang hawak niya, the more it's getting hard. Isang impit na ungol pa ang kumawala sa lalamunan ni Gerard. Saka tila hibang na muling hinagilap ang mga labi niya. Habang tila wala sa sariling halos pigain na ang katawan niya sa mahigpit na pagkakayakap. Sa totoo lang, nahihirapang huminga si Gian. Ngunit mas nararamdaman niya ang higpit ng yakap nito. Mas nagiging mapusok din ang palad niya sa pagbibigay pala sa bagay na iyon na patuloy na nakikipaglaban sa palad niya. No! Pabiglang na itulak ni Gerard ang dalaga kaya nakabitaw siya rito. Gerard, why? Nag-aalalang tanong ni Gian at bumadha ang takot sa kanyang mukha dahil sa pag-alala na may nagawa siyang mali. Ngumiti ang binata. I like the way you touch me and hold me. Pero hindi ko gustong matapos tayo sa ganoong paraan, Gian. Anas nito. Saka muling kinabig palapit ang dalaga. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot, muling inangkin ni Gerard ang mga labi niya. Nalilitong muli rin namang niyang tinugon iyon, saka akmang uulitin ang ginawa kanina. Ngunit may ibang plano si Gerard. Muli nitong iniwanan ang mga labi niya at patras na lumayo sa kanya. Gerard! Lalong bumakas ang pag-aalala at pagkalito sa mukha niya. Ngumiti ang binata, saka sinimulang alisin ang natitirang saplot sa katawan. Lihim namang napalunok si Gian. Noong unang pagkakataon na may nangyari sa kanila, hindi niya nakita ang bagay na iyon dahil lagi siyang nakapikit. Pero ngayon, pinigil niya ang mapakagat labi habang napapatingin siya sa bagay na iyon. Why this man is so sexy?
Come here, honey. Ibinuka nito ang mga braso at anyong pinapalapit siya. Tila naman nahihipnotis mong humakbang siya palapit. There, nakangiting humaplos sa pisngi ni Gian ang palad ng binata. I like the way you look at me. Muling yumakap ang isang braso nito sa baywang niya habang ang isa pang kamay ay tuluyang kumilos upang alisin ang natitira pang saplot sa katawan niya. Hanggang maramdaman niya ang ganap na kahubaran. Gerard! Ngumiti ang binata sa kamasuyong binuhat si Gian at humakbang palapit sa malambot na kamang naghihintay sa mga katawan nilang kapwa naglalagablab na sa init. Hanggang maramdaman niya ang paglapat ng likod niya sa kama kasunod ng pagdaan ng buong bigat nito sa kanya. Gian, alam kong gusto mo akong sundin. Alam kong gusto mo ngang ipadama sa akin ang mga kaya mo pang gawin. But that's enough for tonight. Hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Pagkawika niyon at tuluyang inangkin ni Gerard ang mga labi niya. At agad niyang tinugon iyon hanggang maramdaman niya na unti-unti na nitong pinagkakaisa ang mga katawan nila. Bahagya siyang napasinghap. Sa isang saglit ay natakot siya na baka muling makaramdam ng sumisigid na kirot na kagaya noong una. Pero walang ganoong pakiramdam. Sa halip nagsimulang magising ang mumunting kiliti sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Tila mumunting bultahe ng kuryenteng naglalakbay sa kanyang mga ugat. Halos sabay nilang sambit ng tuluyan itong magtagumpay na magkaisa sila. Saka nagsimula na ito sa marahang paggalaw, marahan, hanggang unti-unting bumilis. At sa bawat paglayo, paglapit ng katawan nito, mga impit na ungol, daing, at halinghing ang sapilitang namumutawi sa kanyang mga labi. Gerard! Gerard! Kasunod ng tila hibang na pagsambit sa pangalan nito habang napapaigtad ang katawan. Animo naghahabol sa bawat paglayo ng katawan nito. Gian! Gian! Oh, Gian! Pero maging ito ay tila hibang na rin sa pagsambit sa kanyang pangalan. Habang mas nagiging marahas na ang paggalaw sa kanyang ibabaw, animo nagagahol, tila may hinahabol. Gian! Gerard! Hanggang sa huli, sabay nilang narating ang nais paroonan. Kapwa may panginginig ang katawan na mas humigpit ang yakap sa isa't isa, habang kapwa hinihingal. At ang kaganapang iyon ay naulit. Paulit-ulit sa magdamag na iyon na tila ba walang katapusan ang pananabik nila sa isa't isa. Mag-uumaga na nang patulugin siya ni Gerard na hindi na namalayan nang umalis sa kanyang kama. Basta nagising na lang siya sa hungkag na pakiramdam dahil nag-iisa na lang siya sa malambot na higaan. Nakukumutan ang hubad na katawan. Sari-saring emosyon ang pumaloob sa dibdib ni Gian. Kahungkagan, pangamba, sa dakong huli, may ligaw na kaligayahan dahil sa pagkaalala sa mga naganap sa kanila ni Gerard. At least, alam ng dalaga na napaligayan niya sa kama ang lalaking pakakasalan. Ang hawak sa kutsara ay sa kanan, habang ang tinidor ay sa kaliwa ha. Oo, naiilang pa rin na wika ni Gian. Tapos ganito mo kukunin ng kutsara ang kanin. Then, dahan-dahan lang ang gagawin mong pagsubo para hindi ka nila mapagsabihan na gutom ha. And take note, ang pagkutsara sa pagkain ay konti lang, kahit na gaano kasarap ang nakahaing pagkain, okay? Oo. At ang pagmuya, marahan lang, walang ingay. Oo. Okay, do it. Sige. Kahit kumikinig ang kamay, pinilit niyang sundin ang turo ni Cindy. There, tuwang wika nito nang makitang maayos naman niyang nagawa ang ipinagagawa sa kanya. At itong knife, ganito mo hahawakan ha? Minsan pang sumunod si Gian. Maraming sandali ang dumaan. Marami pang itinuro sa kanya si Cindy. Pagod na pagod siya nang matapos ang 3-hour session nila. Ngunit may pakiramdam siyang kakaiba sa sarili habang nakaupo sa sofa at hinihintay na sunduin ni Gerard. Ganoon pala kapag kumakain sa handaan,
Dapat ay pasimple lang ang pagsubo at hindi ilalakas ang pagmuya. Ang sagwa pala ng ginagawa namin ni Tessa kapag nagpupunta kami sa piyestahan at ang lakas namin kumain. Kasi naman, bihira kaming makakain ng masarap at sa piyestahan lang kami nabubusog. Sa bagay, kaya siguro simple lang ang kumain ng mayayaman dahil busog na sila sa masasarap na pagkain. Pero dapat pa rin sanayin ko ang sarili na maging simple sa pagkain. Gian! Ha? Napangat ang mukha niya sa nagsalita. Gerard, ikaw pala. Kanina ka pa ba? Kararating ko lang. Pasensya na. Medyo nalate ako dahil may ka-meeting ako. Halika na. Walang kangiting-ngiting inilahad nito ang palad sa kanya. Tila namamalikmatang tinanggap iyon ni Gian. May gusto sana siyang mabasa sa kislap ng mga mata nito, ngunit nabigo siya. Eksaktong nagdaop ang mga palad nila ay muli niyang naramdaman ang init at kiliting tumatawid sa kanyang mga ugat mula sa palad nito. Ngunit sinanay niya ang sarili na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Hanggang sa loob lang ng silid ang sweetness ni Gerard sa kanya. Kapag ganitong nasa pampublikong lugar sila, hindi siya dapat umasa sa kung ano-anong reaksyon mula rito. Kumusta nga pala ang session ninyo ni Cindy? Maya-maya ay formal ang mukhang tanong nito. Okay naman. Marami siyang naituro sa akin ngayon at tinandaan ko naman lahat. That's good. Alam ko naman na hindi mo ako bibiguin. Walang kaimo-emosyong mababaka sa mukha nito. Hindi na lang siya kumibo. Cold and proud. Iyon si Gerard kapag magkasama sila ni Gian sa araw at nasa pampublikong lugar. Ngunit kapag magkayakap na ang mga hubad nilang katawan sa malambot na kama, nalulunod siya sa matatamis na kataga na ibinubulong nito. Nababaliw siya sa masusuyong halik, sa malalamyos na haplos ng palad nito sa kanyang balat. Gian! Paungol na bigkas ni Gerard sa kanyang pangalan nang marating nito ang sukdulan. Nakakabaliw ka. Saka ibinagsak nito ang sarili sa tabi niya, pagod at humihingal. Napangiti siya nang maramdaman ang maliliit na halik na ikinikintal nito sa balikat niya habang nakayakap ang braso sa bewang niya. Gerard, kapag ganitong magkayakap tayo, damang-dama ko na may pag-asang maturuan nga kita na mahalin ako. Bulong niya sa isip habang nakapikit at ninanamnam ang tamis na dulot ng katatapos lang nilang pagdiniig. Kung pwede nga lang ba na manatili na lang tayo sa ganitong ayos sa habang panahon. Pabuntong hiningang isiniksik niya ang hubad na katawan sa malapad nitong dibdib. Gusto niyang madama ang init ng katawan ni Gerard. Gusto niyang maramdaman ang presensya nito sa kanyang buhay. Kumilos naman ang binata. Humigpit ang yakap ng mga braso sa kanyang katawan. Good night, Gian. I love you. Mahinang-mahinang anas ni Gerard habang nakapikit at anyong nag-aagaw tulog. Bahagya naman siyang natigilan. Malabo ang dating ng mga katagang iyon sa kanyang pandinig, ngunit naulinigan niya at naunawaan. Mula nang may nangyari sa kanila, doon na siya pinatutulog sa silid nito at walang gabing hindi siya inaangkin ng binata ng paulit-ulit. Dahil kadalasan nagigising siya sa madaling araw, minsan ay kahit mag-uumaga na sa masusuyong haplos at halik ni Gerard. At kasunod niyon ay tila sabik na maangkin siya. Gerard, nagiging madalas na ang pagbigkas mo sa mga katagang yan pagkatapos mo kong angkinin. Hindi ko tuloy alam kung maniniwala na ako. Naturuan na ba kitang mahalin ako sa napakaikling panahon na magkasama tayo rito? Nakatulugan na niya ang paghahanap ng kasagutan sa mga tanong na iyon. Gerard El Greco is no ordinary man. Sa mismong bibig ni Cindy niya narinig kung anong klase itong lalaki. Alam mo, hindi ko nga alam kung matatawag kitang maswerte
dahil ikaw ang pakakasalan niya. Bakit naman? Maang na tanong ni Gian sa babae. Kasi ang alam ko ay marami ng babae ang nagdaan sa buhay niya, mga hindi tumagal. Kasi nga ay iba ang ugali ni Gerard. Nakita mo naman kung paano niya ako itrato, hindi ba? Magkaibigan kami, sa totoo lang. Magkaklase kami since high school hanggang college. Nang makatapos na kami, ay dito na ako nagtrabaho sa kanila. Pero nakita mo naman, napaka-formal kong pakiharapan niya ako. Anyway, sanay na ako sa kanya. Naisip ko na lang na baka ganoon talaga siya makitungo sa tao. Ibig mong sabihin, natural na kay Gerard ang madamot ng ngiti at laging formal na mukha? Oo naman, mabibilang ang pagkakataong ngumiti siya. Ganoon? Oo. Kaya naman tinanggap na lang niya na ganoon talaga si Gerard. Kaya lang, marami pa ring tinik na sumasanga sa landas niya. Kagaya ng mga taong hindi matatanggap na isang kagaya niya ang makukuha ni Gerard El Greco. Sino ho sila? Bahagyang nakatingala si Gian sa matangkad at sopistikadang babae na napagbuksan niya. Bigla siyang nakadama ng panliliit lalo pa at nakayapak lang siya habang nanonood ng TV sa sala ng condo unit ni Gerard. Yeah, of course, you don't know me. Pero ikaw, kilala kita. Ikaw daw ang babaeng pakakasalan ni Gerard, hindi ba? Sarcastic ang wika nito. Bahagyang tumaas ang kilay ni Gian. Sino ka ba? Bakit ganyan ka magsalita? Oh, hindi mo pa nga pala ako kilala. I'm Nadia Altamirano. Girlfriend ako ni Gerard. Ha? Sabihin pa ay tila nabagsakan ng bomba si Gian at ilang sandaling hindi nakapagsalita. Basta nakatitig lang siya sa babaeng nang uuri naman ang titig na iniuukol sa kanya. Nagulat ka? Sa bagay, nagulat din ako nang mabalitaan kong ikakasal na pala ang nobyo ko sa isang babaeng. Saglit itong huminto sa pagsasalita at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa, pabalik sa kanyang mukha. Kagaya mo. Pilit na hinamig ni Gian ang sarili. Sandali, ano man ang relasyon mo kay Gerard, wala akong pakialam. Basta, ikakasal na kami. At hindi ko alam kung ano naman ang pag-uusap ninyong dalawa. Kaya kung naparito ka para awayin ako. Of course not. At bakit naman kita aawayin? Nag-aral akong tao. Hindi ako bumababa sa ganyang klaseng level. Kaswal na wika nito habang nakangiti na tila nakakaloko. Talaga? Ha? Bakit narito ka? Siguro naman, hindi dahil makikiusap ka sa akin na wag na akong pakasal sa kanya. Lalong wala sa itsura mo yon. Tingin ko rin, hindi ikaw ang tipo ng babaeng ganon, hindi ba? Oo naman. Hindi pa naman ako mauubusan ng lalaki. Kung gayon, ano talagang kailangan mo? Well, hindi mo ba muna ako patutuloyin sa condo unit ng nobyo ko? Ilang sandaling nakipagsukatan ng titig si Gian dito. Sige, pwede kang pumasok. Wala naman sa tipo mo na nanloloko ka lang at gusto mo lang akong maisahan para makapasok dito. Alam mo, you're smart girl. Hindi yata ikaw yung tipo ng babaeng narinig ko na nakatakda raw pakasalan ni Gerard. Ang balita ko kasi, isang certified na probinsyana ka na inosente, tatanga-tanga at tonta pa rito sa lungsod. Isang malalim na paghinga ang ginawa niya para wag mapikon sa pinagsasabi nito. Ang totoo, ako nga iyon. Kaya lang, sa ilang araw na pamamalagi ko rito sa lungsod, marami-rami na rin akong natutunan. Sa probinsya kasi, wala kaming TV. Pero dito, wala akong ginawa kundi manood ng TV, lalo na kapag wala akong ginagawa. Marami na rin akong napanood na balita sa TV, na maraming kalokohan at kasamaang nagaganap dito. Isa pa, alam mo bang ini-enroll ako ni Gerard sa isang Fashion and Personality Development School? Oh, really? OA na wika nito na maarte pang
na patutop sa bibig. Oo naman, sa madaling salita, ginagastahan talaga ako ni Gerard para maging karapat-dapat na asawa para sa kanya. Oh my God, iba ka talaga ha? Ang tapang at ang taray mong magsalita. Nakangiti pa rin ang babae bagamat halatang napipiko na ito. Hindi ako nagtatakang natrap mo si Gerard, kaya siya napilitan na pakasalan ka. Isa kang babaeng di karakter ha? Palaban, lalo pa at malaking isda ang nakatakda mong mabingwit. Masakit sa tenga ang sinabi nito, pero nagtimpi siya na huwag munang kumibo. Anyway, kaya ako nagpunta rito ay para bigyan ka ng babala. Os, bakit mo naman ako bibigyan ng babala? At anong babala ba yung ibibigay mo? Simple lang, gusto kong malaman mo na mahal ako ni Gerard at mahal ko rin siya. Kami ang dapat na makasal kaya kung ayaw mong magdusa habang buhay, ikaw na ang umatras sa kasal ninyo. Talaga? At bakit mo naman na sigurong magdurusa lang ako habang buhay kapag nagpakasal ako kay Gerard? Dahil nga ako ang mahal niya at baka to pa rin niya ang banta na gagawin niyang impyerno ang buhay para sa'yo kapag kasal na kayo. Talaga? Sinabi yan ni Gerard sa'yo? Pero hindi naman yan ang sinabi niya sa akin. Sabi niya ay turuan ko raw siya na mahalin ako. Total naman daw ay narito na ito. Natural, hindi niya sasabihin sa'yo yon dahil baka magsumbong ka sa mama at papa niya. Pero maniwala ka sa akin, iyon talaga ang balak niya. Talaga ha? At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Dahil sinabi niya sa akin ng totoo. Hindi ba't napikot mo lang siya? Inakit mo siya noong lasing siya, kaya may nangyari sa inyo. Kaya pinilit siya ng kanyang mga magulang na pakasalan ka. At binantaan pa na aalisin ng mana kapag hindi ka pinakasalan. Hindi pa rin ako maniniwala sa'yo. Well, gusto mo pa ng detalyadong kwento? Sige, ibibigay ko. Ikaw ay isa sa manananim nila sa bukid ay tumulong sa bahay nila nang ikasal ang pinsan niyang si Leo, hindi ba? At dahil mahirap lang ang pinakasalan ni Leo, nakababaryo mo, akala mo ay pwede ka ring maging Cinderella, kaya nahiga ka sa kama ni Gerard at inakit mo siya. Natural, lalaki lang si Gerard, natukso siya sa'yo. And presto, heto ka na ngayon, ikakasal na sa kanya. Gusto pang sumagot ni Gian ngunit unti-unting nalulusaw ang kanyang katatagan sa isiping detalyado yata ang alam ni Nadia. Kung hindi talaga ito nakausap ni Gerard, dapat ay hindi nito alam ang totoo. Okay, parang pikot nga ang nangyari sa amin, pero hindi pa rin ako aatras sa kasal namin hanggat hindi siya ang nagsasabi na yun sa akin. Gayon pa man ay nagawa niyang sabihin. Matigas ka rin ha? Talaga, probinsyana nga ako, pero hindi kasing gaga ng inaakala mo. May mga bagay ka na hindi alam tungkol sa kung ano talaga ang namamagitan sa amin. Kaya sorry ka na lang. Sabi mo nga, malaking isda si Gerard. Hindi dapat pakawalan. Sa kanyang inisihan ang babae. Abat, kaya kung ako sa'yo, aalis na lang ako rito. At kung hindi ako umalis, anong gagawin mo? Simple lang. Humakbang siya patungo sa flower vase na nakapatong sa center table. Pagkuway inalis niya ng bulaklak na naroon at eksaktong pagharap niya kay Nadia ay walang babalang isinaboy niya ang tubig na laman niyon. Helps! Napasinghap ang babae nang sumaboy sa muka at damit nito ang tubig. Gian! At iyon ang eksenang nabuglawan ni Gerard, eksaktong papasok siya ng pinto. Ha? Litong napatingin siya sa binata. Gerard! Pagkuway umiiyak na tinakbo nito ang bagong dating at yumakap. Bakit ganyan ang babaeng pakakasalan mo? Taong bundok yata. Pahagulgol na wika nito.
Para itinatanong ko lang kung nasaan ka. Nagalit na at pinalayas ako. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya Gerard, hindi totoo ang... How dare you, Gian? Iyan ba ang itinuro sa'yo ni Cindy? Ang maging bastos sa mga taong bumisita sa akin? Naniningkit ang mga matang wika ni Gerard habang pinupunasan ng panyo nito ang basang damit ni Nadia. Gerard, kaya ko lang naman nagawa yun ay dahil... Shut up, Gian. Tatawagan ko si Cindy. Sasabihin ko sa kanya na ang dapat na mas pagbutihin niya na ituro sa'yo ay ang pagkaroon ng good manners and right conduct. Baka ganito rin ang gagawin mo sa iba pang magiging bisita ko. Gerard! Tuluyang nanlumo si Gian sa isiping ayaw yatang pakinggan ng binata ang paliwanag niya. Lalong nagngit-ngit ang kanyang kalooban nang mapasulyap siya kay Nadia na nakingisi sa kanya bagamat humihikbi kunwari. Go to your room now, Gian. Mamaya tayo mag-usap. Naningkit ang mga mata ng dalaga. Pagkuway nagdadabog na tumalikod at pumasok sa kanyang silid. Nagwawalang ipinagbabato niya ang lahat ng mahawakan sa loob ng kanyang silid. Nadampot niya ang isang figurin at ibinato iyon sa malaking salamin. Ha? Ang malakas na lagabog ng nabasag na salamin ang gumising sa nagre-rebelde niyang utak. Napatitig siya sa nakakalat na gamit sa lapag. Pagkuway sa basag na salamin sa dingding. Gian, ano ba yan? Umiral na naman ang pagiging taong bundok mo. Sigaw ni Gerard mula sa labas ng silid habang pinipilit na buksan ang pinto. Kuminig ang kalamnan niya, saka magsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Oo nga, taong bundok nga ako. Kahit na ano pa ang nagaganap sa amin ngayon, kapag magkatabi kami sa kama, mananatili na sa utak niya kung ano ako. Kagatlabing napaupo siya sa sahig habang nakatitig sa mga basag na salamin. Kahit na maturuan ako ni Cindy ng mga tamang kilos at asal ng isang disenteng tao, mananatili na sa isip ni Gerard kung ano talaga ako. Napaiyak na lang siya sa mga palad. Ang hirap nga palang iakma ang sarili sa mundong ginagalawan niya. Tama si Tessa, sa pelikula lang nagiging perpekto ang pagsasama ng isang mahirap at isang mayaman. Kung ngayon pa nga lang na hindi pa kami kasal, ay puro sama na ng loob ang nakukuha ko sa kanya. Lalo kapag kasal na kami. Aanhin ko ba ang pera kung hindi naman ako masaya? Bigla niyang naisip ang bagay na iyon. Gian, buksan mo to! Sigaw pa rin ni Gerard mula sa labas. Inaantok ako, matutulog ako. Wika niya at inilak pa ng husto ang pinto. Narinig niya ang mga hakbang na palayo sa kanyang silid. Malamig ang silid, malambot ang kama, ngunit hindi naman makatulog si Gian. Basta nakahiga lang siya at nakatitig sa puting kisame. Tama si Tessa. Hindi ako dapat naghangad na maging asawa ng isang kagaya ni Gerard. Para akong butiki na yumakap sa poste. Sa dakong huli ay malalaglag din sa lupa. Pero ano man ang mangyari, hindi pa rin ako dapat napatalo sa kanila. Mahihinang katok ang pumukaw sa pagdidili-dili niya. Gian, open this. Mag-usap tayo. Inaantok na ako. Bukas na lang. Nagtalokbong siya ng kumot. For God's sake, Gian, huwag ka namang parang bata. Sigaw nito sabay kalabog sa pinto. Buksan mo ito at mag-usap tayo. Hindi ka pa naghahapunan Padaskol na umalis ng kama ang dalaga at saglit na binuksan ang pinto. Bakit, ha? Matatag na hinarap niya ang binata. Anong problema mo? Inaantok na ako, okay? Kung hindi man ako maghapunan, iyon ay dahil busog ako. Busog ako sa masasakit na salitang sinabi mo at baka pag kumain pa ako ay hindi na ako matunawan. Gian, ano ka ba? Para kang bata. Kasalanan mo naman kaya.
Okay, okay. Kasalanan ko. Dahil ang nakita mo lang ay yung sinasabuyan ko ng tubig ang nobya mo. Hindi mo nakita at narinig kung bakit ko yun ginawa. Okay lang. Sino ba naman ako para paniwalaan mo? Pinipikot lang naman kita, hindi ba? Taong bundok lang ako. Tanga, probinsyana, at kung ano-ano pa. Oh, masaya ka na? Pwede ba? Huwag ka ngang... Pwede ba? Ikaw ang huwag nang magsalita. Inaantok na ako, okay? Kung gusto mo ng kasiping ngayong gabi, magpunta ka sa Nadia mo. Aba, siniswerte ka na. Hindi pa nga tayo kasal. Kung ituring mo na ako ay parang asawa mo na. Pero iba na ngayon. Saka na yon. Total, wala ka namang choice kundi pakasalan ako dahil kung hindi mo yun gagawin ay aalisan ka ng mana ng mga magulang mo. Gian! Nanlaki ang mga mata ni Gerard. Saan mo? Bakit? Akala mo ba'y hindi ko alam ang bagay na yon, ha? Hindi ako ganoon katanga, Gerard. Alam ko kung bakit ka napilitang pakasalan ako. Dahil din sa pera, hindi ba? Kagaya ko, mukha rin akong pera kaya pinikot kita. O, amanos na tayo ha. Akmang isasara niya ang pinto. Sandali nga. Ngunit tuluyan ang lumapat pasara ang pinto. Gian, buksan mo to. Ngunit hindi niya binuksan iyon at halos gibain na ni Gerard. Nanatili lang siyang nakaupo ng pasalampak sa sahig habang umiiyak. Ayoko nang pakasal sa'yo, Gerard. Hindi ko kakayanin ang sakit ng kaloobang mararanasan ko sa piling mo. Hindi bale nang hindi matupad ang ambisyon ko na yumaman. Ang mahalaga, hindi na ako masasaktan kapag wala ka na sa buhay ko. Kaya isang pasya ang nabuo sa isip ni Gian ng gabing iyon. Bahagyang natigilan si Gian nang pagpasok niya sa komedor ay nabungaran niya si Gerard na nagkakape. Kumain ka na, maaga kitang ihatid kay Cindy. Kaswal na wika nito na hindi naman tumitingin sa kanya. Walang kibong dumulog si Gian. Gian, yung nangyari kahapon, ayokong pag-usapan. Porma lang mukhang wika niya habang itinitihaya ang tasa upang magtimpla ng kape. Pero, mag-aaway na naman ba tayo? Hindi na ako naghapunan kagabi. Ayokong mawalan ng gana sa pagkain ngayon. Matatag ang tinig na wika niya. Alam mo, nakakapanibago ka. You're not the same girl that I used to know. Ganoon ka ba kabilis natuto sa... Wala akong natutuhan na kahit ano. Pabagsak niyang inilapag ang tasa. Kaya nga ganito pa rin ako eh. Bastos, ignorante. Isa lang ang natuklasan ko. At ano yun? Na mahirap na ipagsiksikan ng sarili sa isang taong hindi ko kauri. Na kahit na anong gawin ko, mananatili akong mababa sa paningin mo. At sa paningin mo, at sa paningin ng mga taong nakapaligid sa iyo. At anong ibig mong sabihin yan? Nagngangalit ang mga bagang na tanong nito. Simple lang, wala nang kasalang magaganap sa pagitan natin. Gian! Oh, matuwa ka na. Hindi ko na itutuloy ang pamimikot ko sa iyo. At huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang mga magulang mo. Hindi ka nila aalisan ng mana kahit hindi mo ako pakasalan. Lalong wala kang iintindihin sa mga magulang ko. Mga tanga naman yun, ignorante rin kagaya ko. Sabihin ko lang sa kanila na wala namang talagang nangyari sa atin, maniniwala na yun. O kaya naman, baka pwedeng bigyan mo sila ng kaunting halaga para naman may mapuhunan sila kahit na mawala na ako sa buhay nila. Papayag yun. Ano bang pinagsasabi mo? Oh, wag mong sabihin ikaw naman ang tanga ngayon. Ang liwanag ng sinabi ko, Gerard. Hindi na kita pipikutin. Bigyan mo lang ng kaunting halaga ang mga magulang ko. Ayos na. Mawawala na ako sa buhay mo at sa buhay nila na parang bula. Damn it, Gian. Hindi ganoon kasimple yon. At bakit hindi? Hindi pa tayo kasal. Tandaan mo yan. Kaya wag mo nang intindihin kung ano man ang mga nangyari sa atin. Hindi ako maghahabol, pangako yan.
I don't believe it, Gian. Nagagawa mong sabihin yan na para bang walang halaga sa'yo ang karangalang hinahabol ng mga magulang mo? Anong klase ka ba talagang babae, ha? At sino naman ang may sabi sa'yo na walang halaga ang karangalan ko para sa akin? Mahalaga iyon sa akin. Kaya lang, gaga ako eh. Kasalanan ko to. Kaya dapat lang na magdusa ako. No! Pagalit na napatayo mula sa upuan si Gerard. Hindi pwede yung pinagsasabi mo. Dahil bukod sa naikalat na ang mga imbitasyon sa kasal natin, nakaprepara na ang lahat. Hindi ganoon kasimple paliwanagan ng mga magulang ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, tuloy ang kasal natin. Pagkuway nagdadabog na iniwan nito sa hapagkainan ang dalaga at pumasok sa salid nito. Ang matatag na bukas na mukha ni Gian ay unti-unting napangiwi. Maya-maya ay napasibi siya at tila nagbabantang malaglag ang mga luha sa kanyang mga mata. Pero hindi ako dapat umiyak. Muling tumigas ang mukha ni Gian. Kasalanan ko to, magdusa ako, gaga ako eh. Pinilit niyang kumain kahit na namamait ang kanyang bibig. Gerard, mahal kita. Iyon ang totoo. Ilang ulit ko na rin itinatanong sa isip ko noon kung bakit sa dinami-dami ninyong magpipinsan, sa'yo lang natuon ang pansin ko. Mula pa noong bata ako, kahit na hindi mo naman ako pinapansin, iyon ay dahil mahal kita, noon pa. Umiiyak na bulong ng kanyang puso. Bakit? Kaswal na tanong ni Gian nang mapagbuksan ng pinto si Gerard. Tapos ka nang kumain, hindi ba? Halika na. Walang kangiting-ngiting wika ng binata. Saan? Kaswal din na tanong niya. Kalmante ang kanyang mukha kahit patila may pumipiga sa kanyang puso. Kay Cindy, hindi ka pwedeng umatras sa kasal natin dahil mapapahiya ako at dahil doon, kailangan pa ring maging normal ang buhay mo dito. Patuloy kang papasok sa shop ni Cindy, maliwanag. Next week ay uuwi tayo sa San Simon dahil malapit na ang kasal natin. Napabuntong hininga na lang si Gian. Pagkuway walang kibong lumabas na siya ng kanyang silid at nagpauna ng lumabas ng condo unit nito. Naiiling naman na sumunod na lang sa kanya ang binata. Wala silang kibuan habang nakasakay sa sasakyan. Hanggang makarating sa El Greco building ay tahimik pa rin silang pareho. Cindy, bahala ka na sa kanya ha. Bili ni Gerard sa kaibigan. Oh sure, Sir Gerard. Halika na sa loob, Gian. Sige. Tahimik lang siyang sumunod sa babae at hindi na nag-abalang sulyapan man lang ang binata. Ilang sandali pa ay ang tamang pagbigkas ng mga kataga ang itinuturo ni Cindy kay Gian. Hey, mukhang wala ka yata sa mood ah. Maya-maya ay puna nito sa kanya. Wala. Naalala ko lang sina inay at itay sa San Simon. Magtatatlong linggo na hindi ko na sila nakikita. Ganun ba? Pero hindi ba't doon naman sila nakatira kina Gerard? Oo. Okay na sila roon. Oh, tuloy na natin. Baka magtanong na naman si Gerard kung ano ang natutuhan mo sa akin ngayon. Sige. Pinilit niyang i-focus ang utak sa pinagsasabi ni Cindy, kahit ito ay hindi dapat makahalata na may binabalak siya. Time out na muna. Maya-maya ay wika niya. Ha? Bakit? Nagugutom ako. Pwede bang kumain muna sa ibaba? Oh, sige. Pero 15 minutes ka lang ha? Oo. Habang padaan sa tapat ng gwardyang nakatalaga sa main entrance ng El Greco building, ay halos hindi huminga si Gian. Baka makilala siya nito na laging kasama ni Gerard at tanungin pa siya kung saan siya pupunta. Ma'am, saan po kayo pupunta? Hindi nga nagkamali ang dalaga. Eksaktong pagtapat niya rito ay humarang ito sa daraanan niya. Ha? Bibili lang ako dyan sa kantin at... Sorry ho ma'am,
may bilin ho si Mr. El Greco na hindi kayo... excuse me. Isang babae ang umagaw sa pansin ng gwardya. Ho? Saan bang floor ang opisina ni Mr. Clarence El Greco? May meeting kasi kami eh. Sa 10th floor ho, 103 ang numero sa pinto. Wika ng gwardya. Salamat. Iyon lang at humakbang na ang babae patungo sa elevator. Bumaling naman ang gwardya kay Gian. Ha? Nasaan na yun? Napakamot na lang sa ulo ang gwardya at sa ilang sandali ay hindi malaman kung itatawag kay Gerard na lumabas ang babaeng pinababantayan nito rito. Guard! Heto na nga at patakbong palapit dito si Gerard. Sir, nasaan yung babaeng ibinilin ko sa'yo na hindi pwedeng makalabas ha? Sir, nariyan lang ho kanina eh. Biglang nawala ng... Damn! Gigil na tumakbo palabas ng building si Gerard. Ngunit kahit sa ang panig ng maluwang na compound na kinatitirikan ng building ay hindi nito makita ang dalaga. Alam mo, kapag hindi ko siya nakita, tanggal ka sa trabaho mo. Pagkawika niyon ay tinungo ng binata ang kanyang kotse at nagmaneobrang palabas. Palingalinga si Gian. Naghahanap siya ng taxi na maghahatid sa kanya kahit na saan. Ang mahalaga, makalayo siya sa lugar na iyon. Sana naman magkasya itong pera na dala ko. Tiyak na lalong magagalit si Gerard kapag nalamang kumuha ko ng pera sa wallet niya. Pero kung hindi ko naman gagawin iyon, wala akong magagamit. Sa wakas ay may natanaw siyang taxi na palapit. Ngunit tuluyan iyong lumampas sa kanya. Nakakainis. Baka nalaman ni Gerard na nakaalis na ako. Baka habulin niya ako. Sukat sa isiping iyon ay nagsimula na siyang maglakad paliko sa isang kanto. Gian! Ha? Kaya nagulat na lang siya nang biglang huminto sa tapat niya ang pajero ni Gerard. Gian, sumakay ka nga. Mabilis na nakababa ng sasakyan ang binata. Hindi! Akmang tatakbo si Gian. Halika nga! Ngunit agad siyang nahawakan ni Gerard. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Tinangka pa rin niyang magwala. Hindi! Pumasok ka na dyan! Saka pasalyang naisakay siya sa sasakyan. Hindi na nakapormang bababa ang dalaga dahil doon na rin dumaan si Gerard at lumipat na lang sa driver seat. Ano ko ba? Bakit ba ayaw mo kong palayain? Ikaw na nga itong pinapalaya ko sa obligasyon mo sa akin. Aarte-arte ka pa dyan? Humarurot sa kalsada ang pajero ni Gerard kaya muntik nang nangudngod sa dashboard ang dalaga. Ay! Ano ka ba? Papatayin mo ba ako? Pinaghahampas niya sa balikat ang binata. Tumigil ka nga! Asik nito sa kanya na lalo pang pinabilis ang pagtakbo. Natahimik na lang siya at napasiksik sa gilid ng pinto. Tahimik na nakaupo sa gilid ng kama si Gian habang palakad-lakad sa kabuuan ng silid si Gerard at napapasuklay ang mga daliri sa sariling buhok. Oh, lalakad ka na lang ba dyan? Hindi nakatiis na untag niya rito. Nakasimangot pa rin siya. Matalim ang tinging ipinukol ni Gerard sa kanya. Saka humakbang na palapit. Ikaw ha? Gigil na hinawakan nito sa braso ang dalaga. At talaga nga palang may balak ang takasan ako ano? Hindi pagtakas ang tawag ko roon. Pinalalaya lang kita sa obligasyon mo sa akin. Angil niya rito kahit pa nasasaktan siya sa pagkakahawak nito. Talaga ha? Alam mo ba kung ano ang ibubunga ng gagawin mong pag-atras sa kasal natin? Iyon na nga, lalaya ka at mabibilad sa kahiyan ang pamilya ko. Magagalit sa akin ang mga magulang mo, pati na mga magulang ko. Bukod doon, mawawalan ka ng mana, hindi ba? That's bullshit. Who need that? Anyway, alam mo ba ha?
I made my own millions sa ilang taong pamamahala ko sa advertising company na pinamamahala nila sa akin. Kahit alisan nila ako ng mana, wala akong pakialam dahil hindi naman ako maghihirap. Ganon? Bakit gigil na gigil kang matuloy ang kasal? Siguro'y nanghihinayang ka sa... Shut up, Gian. Natahimik siya. Walang napipikot na lalaki, Gian. Yan ang moto ng mga lalaking kagaya ko. Kahit i-pressure pa ako ng mga magulang mo o ng mga magulang ko, wala silang magagawa kung ayaw ko. Ha? Napatitig siya sa mukha nito. Kaya kung sakali mang naitakda ang kasal natin, hindi dahil natakot ako sa kanila, okay? Bahagya ng mababa ang boses ni Gerard at lumuwag na rin ang pagkakahawak nito sa braso niya. Malamlam na rin ang mga mata nitong nakatitig sa mukha niya. Gerard, tila may gustong bumara sa lalamunan niya dahil sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Predictable na ang nais ipahiwatig ni Gerard, pero ayaw pa rin iyong tanggapin ng utak ni Gian. Kundi dahil humaplos sa pisngi niya ang palad nito. Dahil gusto kita. Gusto ko ang kaligayahang ipinalalasap mo sa akin ng gabing iyon. Gusto ko ang init ng katawan mo na nadadama ko. Isang magaan na halik ang iginawad nito sa mga labi niya. Gerard, huwag mong sabihin yan. Bakit? Baka maniwala ako. Nakuha mo na ang lahat sa akin. Ang natitira na lang ay ang konting katinoan na gagamitin ko sana para makapagbagong buhay kapag lumayo na ako sa'yo at sa... Shh! Kahit iyon ay kukunin ko sa'yo, Gian, dahil hindi mo kailangang lumayo sa akin. Huwag, tao lang ako. Pilitin ko mang maging matapang sa pagharap sa mga taong umaalipusta sa akin. Nangihina rin ako kung gusto ko ang nangyari sa atin ng gabing iyon, Gian. Nalilito man ako nang pilitin ako ng mga magulang ko na pakasalan ka, pero sigurado ako na gusto kong maulit iyon. Siguro nga nagalit ako sa'yo dahil sa ginawa mo, pero hindi ganoon katindi, lalong hindi ganoon katagal. Kapag naiisip ko na mauulit lang ang pag-angkin ko sa'yo kapag kasal na tayo, parang pinapalis ng hangin ang galit at pagkalito ko. Talaga? Ayaw pa rin niyang maniwala, ngunit ang puso niya ang nagbubulong na paniwalaan ito. Manhid ka ba? Hindi mo ba naramdaman kung paano ako lumiligaya pagkatapos nating angkinin ng isa't isa? Hindi ko kasi... Teach me how to love you. Iyon ang sinabi ko sa'yo noon, hindi ba? Pero alam ko, hindi mo na kailangang gawin iyon. Minahal na yata kita noong gabing makita kitang nakahiga sa kama ko. Gerard, hindi ako makapaniwala sa sinasabi mo. Hindi ako mayaman, hindi rin maganda. Kayo manggi ang balat ko at you are beautiful. Hindi mo lang siguro napapansin dahil sa kahirapan ng buhay ninyo. Pero para sa paningin ko, ikaw ang pinakamagandang babae, Gian. Pero, hindi pa ba sapat ang inamin ko sa'yo na hindi mo ko kayang pikutin kung ayaw ko? Wala siyang masabi. Pakakasal tayo ha. Huwag mo kong tatalikuran. Hindi ko kayang mawala ka sa akin ngayon. Alam mo bang kagabi pa kita miss na miss? Kaya ako kumakatok sa pinto mo, kaya lang ay galit ka. Kasi nga si Nadia, marami siyang sinabi na... Si Nadia ay isang nakaraan na hindi ko naman masyadong sineryoso noon. Hindi dahil sa manloloko ako, kundi dahil natuklasan ko na kaya lang niya ako ginusto ay dahil sagot ako sa pagkalugi ng kumpanya nila. Ha? At kaya lang ako nagalit sa'yo kahapon ay dahil inakala kong binastos mo siya. Hindi ko nga siya. I know, na-realize ko yun dahil sobrang exaggerated si Nadia sa pagkukwento sa akin kung paano siya binastos. Pero bakit alam niya ang tungkol sa pamimikot ko sa'yo? At Gian, maraming tao sa paligid ko ang hindi naman natutuwa na mag-aasawa ako. May mga taong gusto lang mang intriga.
Kung nalaman man niya ang buong detalye, sinisiguro ko sa'yo na hindi sa akin galing yon. Talaga? Kiss me, Gian. Ipadarama ko sa'yo na hindi ako nagsisinungaling. Ilang sandaling nag-isip ang dalaga. Pagkuway, sinunod din niya ang hiling nito. At kung kulang pa ang mga paliwanag ni Gerard, bahala na ang puso niya na magpaliwanag niyon sa kanyang utak. After all, walang dahilan si Gerard na magpakumbaba sa kanya ng ganoon na lang kung hindi totoo ang sinasabi nito.